sa kanilang karamdaman. Ako po si Dennis Alejo ng Bawan, Batangas. Problema ako dati ang blood pressure ko. Pero araw-araw pagkagising ko ay best kape agad ang iniinom ko. Nang huli akong magpa-check up, normal na ang blood pressure ko. Grabe talaga ang best kape. Mahusay! Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all-natural stevia ang sangkap. Aprobado ng Food and Drugs Authority. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Bilang aming pasasalamat sa lahat po ng tumatangkilik sa Best Cafe, Best Juice at Best Cups at bilang isang paraan upang kami ay makatulong sa ating mga kababayan sa panahong ito ng krisis ay aming inilulunsad ang The Best Bravo Big Time ang Premyo. Halos 700,000 piso ang pwedeng mapanalunan sa first draw on July 11, 2020. Two winners of 20,000 pesos cash, 50 winners of 2,000 peso worth of products sa second draw on September 12, 2020. 5 ang mananalo ng 20,000 pesos cash, 50 winners of 2,000 peso worth of products. At sa grand draw on December 26, 2020, 5 winners of 20,000 pesos cash, 1 winning store clerk of 50,000 pesos, 1 winning store owner of 50,000 pesos, and 1 grand winner of 200,000 pesos cash. Maglagay lang sa isang sobre ng 6 na empty sachet ng Best Cafe 8-in-1 Coffee o 3 empty sachet ng Best Juice 10-in-1 plus 1 o isang empty blister pack ng Best Caps Food Supplement. Isulat sa sobre ang iyong pangalan, address, contact number, store name kung saan binili ang produkto at store clerk na nagbenta sa inyo ng produkto at ihulog sa mga drop boxes. The more entries you send, the more chances of winning the Best Promo Big Time ang premyo. Hatid sa inyo ng Best Cafe, Best Juice at Best Caps. See posters and flyers for more details. Per FDA permit number 2020021813336.
Magandang Sabado ng hapon, Marinduque. Ngayon ay 26 sa buwan ng Setyembre. Ang programang balitaan sa sentro ng Pilipinas ay nadating po sa inyong mga tahanan para magbigay naman ng update. Para naman po sa pinakahuling update at kaganapan, hinggil naman po sa COVID-19 update. At ngayong araw nga ni po, ay nakapagtala na naman ang Provincial Health Office ng panibagong kaso ng COVID-19 sa atin pong lalawigan. Parang ito po wari ang pinakamataas na bilang na kumpirmadong naitala sa buong Marinduque. Sapagkat nitong mga nakalipas na araw, ang mga bilang lamang po naman na naitatala ay 2, 1. Parang pinakamataas na po yung 3. Pero itong 4 po 4 po ang kumpirmadong naitala na naman na kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ayon po sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, sa ilalim naman po yan ng Provincial Health Office na pinamumunuan po ni Dr. Gerardo Caballes, ang ating Provincial Health Officer. At bago po tayong magpatuloy at magbigay sa atin o magbigay ng update ng atin pong COVID-19 sa atin pong lalawigan, gusto ko po munang batiin sa atin pong mga kasamahan dito po sa Marinduque News Network. Sa bahagi po ng technical, nandyan si Santino Latorena. Sa bahagi naman po ng production, nandyan po si Mark Cesar Ola at si Carl Angelo Bunyag. Samantalang atin pong Managing Director ng Marinduque News Network, ating kasamang Adrian Rosales. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ako po si Romeo Matac Jr. mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Marinduque News Network. Apat nga ni po ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 na naitala ng ating Provincial Health Office ngayong araw, Setyembre 26. Ang atin pong pang-31 kaso ay isang 26 years old, isang babae, at isang healthcare worker. Isa pong frontliners ito, frontliner. Siya po ay nagmula sa gitnang bayan, dyan po sa bayan ng Mugpog, at wala po siyang history o kasaysayan ng pag-travel sa labas ng Marinduque. Subalit nagkaroon po ito ng exposure sa isa pong COVID-19 positive case. At noong Setyembre 20 ay nakitaan po ito ng ilang sintomas ng virus. Ang pag-ubo at nawalan din po ito ng panlasa at pang-amoy. Kaya naman agad pong itong sumailalim sa RT-PCR test o dun po sa tinatawag natin na swab test. At natanggap nga ni po ang resulta, kagabi po siguro ito na nagkukumpirmang positibo ang nasabing pasyente sa COVID-19. Samantala ang atin pong case number 32 ay mula naman po sa Barangay Bantad dito po sa bayan ng Buwak. At isa po siyang 28 years old na babae. May asawa at isa na namang health worker. Dumarami ho ang kaso o ang mga pasyente o individual na mga frontliners. Ito po yung nakakalungkot, Ayon po dito sa tala ng atin pong Provincial Health Office, ito po ay nagkaroon ng close contact kay case o kay Marinduque patient number 27.
Wala rin po itong history ng anumang travel sa labas po ng kapuluan. At siya po ay nakitaan ng kaparehas na sintomas na walan din po ito ng pang-amoy at panglasa. Gayon din po siya ay inubo noong Setyembre 22. At nakuhanan po ito ng swab test noong Setyembre 23. At lumabas din po ang resulta, siguro po ay kagabi. At eto nga ni po ay kumpirmadong COVID-19 na patient. At kasalukuyan na po itong naka-admit dyan naman po sa ating Marinduque Provincial Hospital COVID-19 ward dito po sa ating lalawigan. At sa atin pong magpapatuloy, ang oras muna sa Pilipinas at sa buo pong kapuluan ay ganap na pong alas 5:36 ng isang magandang hapon. At yun naman pong dalawa na kumpirmadong COVID-19 patient pa rin po ay I understand ito po ay nagmula naman sa barangay o sa bayan po ng Buena Vista. Pangalawa po ito na naitala sapagkat alam nyo po mga kababayan, sa loob po ng 6 na buwan ay nanatili pong COVID-19 free ang bayan naman po ng Buena Vista. Subalit kahapon nga ni po Setyembre 25 ay naitala po ang kauna-unahang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bayan po ng Buena Vista. At nakapanayam po ng ating kasama dito po sa Marinduque News Network si Mr. Adrian Rosales, ang atin pong mahal na mayor dyan po sa bayan ng Buena Vista na si Mayor Nancy Madrigal. At ayon nga ni po sa kanya, bagamat ang bayan po ng Buena Vista ay nanatili pong COVID-19 free sa loob ng 6 na buwan, ang malungkot na balita nga ni po ay nadatnan o natanggap po nila kahapon. At magkasunod po ito, ngayon naman po ay naitala ang si Marinduque case number 33. Nagmula po ito sa Barangay 3, dyan po sa bayan ng Buena Vista, isang babae, 23 years old at single. Ito po ay walang history o anumang kasaysayan ng paglabas, pag-travel sa atin pong o dyan po sa labas ng kapuluan. Subalit ito po ay nagkaroon ng exposure sa isa pong COVID-19 positive case. Siguro maalaman po natin sa atin pong provincial health officer yung mga specific na mga individual o mga pasyente kung kanino po sila nahawa. Sapagkat doon sa ilang bahagi po ng mga announcement ng PHO ay nilagay po nila kung saang specific o saang kung kaninong pasyente nahawa itong ating mga bagong pasyente ng COVID-19 ngayon. Para naman po in fairness at the same time doon sa ginagawa po natin na validation at yung pagko-connect-connecta po noong mga individual ay para naman maisama po natin ito ng maayos. Ayon pa rin po dito sa ulat na inilabas po ng PHO, nagkaroon naman po ito ng sakit nakita naman po ito ng sintomas kagaya po ng pananakit ng lalamunan noong Setyembre 20 at sumailalim nga ni po sa tinatawag nating swab test noong Setyembre 23. Sa kasalukuyan, ito po ay naka-admit dyan po sa Municipal Isolation Unit. So muli po yan po ang ikalawang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Buena Vista at pang 33 naman po sa buong kapuluan. Samantalang ito pong ating case number 34 o Marinduque patient number 34 ay isa naman pong 46 years old na lalaki. May asawa po ito at isang apor o yung tinatawag po natin na authorized person outside residence. Ito po ay isang door-to-door driver. So yan, makikipag-alam tayo, medyo nakakabahala. Po? At ayon po dito sa ulat, ito po ay taga-barangay Kamandugan, dyan po sa bayan ng Santa Cruz, Marinduque. At since ito po ay door-to-door driver, pretty sure,
ito po ay merong history ng travel. Ano po, at sabi nga ni po dito, parang merong ito, sabi dito ay wala naman po itong history ng exposure to known COVID-19 positive case, subalit nakapagbiyahe nga ni po sa labas ng ating kapuluan, ng ating pong probinsya. Ito po ay nagkaroon ng LBM o yung tinatawag natin na Lost Bowel Movement. At ito rin po ay nagkaroon ng pangangatog ng katawan. At panghihina rin po na may kasamang panghihina po ng kanyang katawan. At sumailalim po ito sa swab test noong Setyembre 23 at lumabas po ang resulta nito kagabi siguro. Ano po? O September 25 yung nakalagay po dito, hindi lamang natin alam yung specific na oras kung kailan po ito dumating. Pero makikipag-ugnayan po tayo, siguro kakapanayamin po natin ang hepe ng Provincial Health Office, si Dr. Gerardo Caballes. At ito po ay kasalukuyan ng naka-admit dyan naman po sa Santa Cruz Municipal Isolation Unit. Pagtatama lamang po parang ang nasabi ko kanina dun sa Marinduque case number 33 with no history of exposure to known COVID-19. Okay. So, itama lamang po natin wala po pala yung Marinduque case number 33 ay wala pong history ng exposure sa any COVID-19 positive case. So, ang tanong natin dito sa Marinduque case number 33 natin, wala po siyang history ng travel. Wala din po itong history ng anumang exposure sa isang COVID-19 positive case. Ang tanong po natin ay kanino po ito nahawa? Kanino at saan po ito nahawa? Parang ganun din po yung case number 31, Oo, medyo nalito ako dun sa nilabas na ulat ng ng ating PHO. Ayun. Ito po palang pagtatama. Itong Marinduque case number 31, with no history of travel, with no history of exposure to known COVID-19 positive case, ganun din po yung Marinduque case number 32, with no history of, number 33 po pala, with no history of travel, with no history of exposure to known COVID-19 positive case, gayon din po yung 33 and 31. Kaya yung tanong po natin dito ay saan at kanino at paano po ito nahawa? Kung wala po itong history ng travel, walang exposure sa anumang COVID-19 patient, ang tanong kanino po ito nahawa at sino po ang nakahawa dito? Kaya naman makikipag-alam po tayo sa ating pong hepe ng atin pong lalawigan ng Provincial Health Office. Samantala ay makakasama po natin ngayong hapon ang atin pong muli po samantala makakasama po natin ngayong hapon ang alkalde po ng bayan ng Buwak, si Mayor Army Carion. Nandyan po siya sa atin pong linya sa pamamagitan po ng ating telepono. Live po na dumarating po sa inyong mga tahanan, specifically dito po sa bayan ng Buwak at sa bayan po tayong napapanood sa Lucky 7 Channel 3. Good afternoon po, Mayor Army. Magandang hapon sa iyo, DJ Mio. Opo. Kumusta? Opo. Okay. Magandang hapon din sa aking mga kababayan sa 61 barangay sa bayan ng Buwak. Opo. Mayora, kumusta po muna kayo? Ay, sa awa po ng Diyos ay nakaraos na. At katatapos lang po ng aking swab test kahapon, ang resulta po ay nakuha ko na ngayong umaga na ako po ay negatibo na. Ang ganda naman po paano niyo po
ulitin natin, Mayor Army, mag-backtrack po tayo. So, Yes. ilang araw po kayo in totality nag-isolate or nag-quarantine? From September 4 hanggang 25, that is almost 21 days. That is 3 weeks. Oo. Nag-isolate ako dito sa bahay ko dito sa Manila. At talagang walang labasan yun at hinahatidan lang ako ng pagkain upang sa ganun ako ay hindi makahawa. At syempre, kumakain tayo ng mga prutas, lots of vitamin C, at ang kailangan dito ay i-boost natin ang ating immune system. So, Yes. kayo po ay natanggap nyo na po ang resulta ng inyo pong second, pang-second na po baga ito, Mayora? Na swab test po. Pangatlo na po ito? Actually, this is 3. Pangatlo. Kasi, nag-swab test ako ulit. Di ba, I have my swab test last September 7. Ang inyong punong bayan ay matigas ang ulo. Ang sagot ng aking anak ay dapat ay ipalipas ko ang 14 na araw. No? Kasi natanggap ko ang resulta ng September 11. Ang inyong mayora ay nagpa-swab test uli ng September 14. Kaya masyadong malapit. It should be naging positibo ulit. Kaya ang sagot niya, Ma, hindi pwedeng ganun kabilis. It should be 14 days talaga. Oo. Nagpalipas na ako ng ganung kahaba na panahon, then nag-swab test, then it's okay already. It's negative na. Okay. Okay. So, ganun po pala yung nangyari, Mayora. So, bali, pangatlo po ninyo ito sapagkat, alam ko po, nararamdaman ko, Mayora, kung bakit agad-agad ay nagpa-swab test po kayo sapagkat para makasiguro, so that, just that happen na since malapit pa yung araw nung pangalawang swab test nyo, kaya nag-positive ulit kayo dun sa pangalawang swab test nyo. Yes. Okay. That's right. Okay. Kaya Tapos, yun ang second. bumilang po Okay. ulit kayo, Mayora, ng ilang araw bago kayo nagpa-swab test ulit. Yung Nagpa-swab pangatlo. test ako 14 days. No, sorry. Swab test is the 11 days. After 11 days, nag-swab test uli ako kahapon. Then, nakuha ko ng result today. It is negative already. Ay, ang galing naman. So, ibig sabihin, Mayora, dyan sa Metro Manila, isang araw lamang hanggang 2 to 3 days daw ho dyan. May express kasi na magbabayad ka lang ng doble. No? Syempre, you cannot buy peace of mind eh. Correct. Ang hirap kasi, syempre, I really want to hug may mga anak, may mga apo ko. Gusto ko na rin silang makita at makasama kahit paano. Kahit nakakaburyo ng 21 days sa loob ng pamamahay na nasa loob ka lang ng kwarto. Kaya, ginawa ko, sabi ko doon sa anak ko na doktor, kung meron din naman lamang na 24 hours na makukuha ang resulta, yun na ang kunin namin, which is meron naman talaga. And thanks God. Yeah. At gusto ko rin ibalita na ang lahat ng aking mga kasama dito, ang aking mga kasambahay, ang aking mga anak, ang aking mga kasambahay, ang aking mga boy, ang aking driver, they are all negative. Lahat ng 20 na swab test ay negatibo. Thanks God, talagang lahat ay negatibo po dyan sa mga kasama nyo sa bahay, lahat ay negatibo. Yun po ang pinakamaganda. At yung sinabi nyo po kanina talaga, yung peace of mind po talaga, ang tagalo, alam nyo, Mayora, pareho tayo ng experience, bagamat ako naman po ay negatibo, pero naranasan ko yung ma-isolate ako sa loob ng halos 8 araw sa amin pong tahanan. At yung pang-4 hanggang pang-5 araw ko po, Mayora, ay talagang ako'y parang gusto nang tumakas. Napakahirap sa totoo lamang. Alam mo, ang anxiety and depression ay papasok sa isang tao. Ngunit, kung ikaw ay nananalig, lalong-lalo na sa Panginoon, lalakas ang kalooban mo at siya lamang ang makakagaling at siya lamang ang tunay na manggagamot dito sa atin. Walang iba, kundi ang Panginoon lamang. So, kaya dapat sa lahat ng meron na nagpositibo ngayon, kumapit lamang po tayo sa Panginoon, kita po ay magdasal, at ibibigay niya po yun sa atin. Ibibigay niya po sa atin ang
maayos na pangangatawan at kung paano po ang gagawin natin. Mm. Yaman din lamang Mayora na ibinabahagi nyo na po yung inyong mga karanasan bilang isang COVID-19 survivor. Kayo po ay matatawag na natin ngayon na COVID-19 survivor. Mayora, Opo. dalawa ho yung nabasa ko dito sa ating bagong COVID-19 patient at 4 nga ni po yung naitala ngayon. At 2 po doon Opo. yung nakita ko na nawala ng panglasa at pangamoy. Ito po din yung nangyari sa inyo, nawalan po kayo ng pangamoy. Mayora, paano nyo ho ito naramdaman na, hey, teka muna, parang yung aking panglasa ay nawawala, parang yung aking pangamoy ay nawawala? It was September 4 ng hapon. Kasi September 3 po, ako po ay nagpa-interview pa po ako dyan sa inyo eh. Opo. Di po ba nung gabi? Mm-mm. Ngayon po, nung umaga, ay okay pa naman po ako. Pero pagdating po nung hapon, parang ang pakiramdam ko po ay hindi ko maamoy. Wala akong maamoy at naglagay ako ng napakaraming pabango. Yung sabi ko nga yung pinaka-masela na pabango na sobrang amoy, hindi ko siya maamoy. Yun po ang nangyari sa akin. And then, kinabukasan, kumakain ako, nawala naman ako ng panlasa. Pero, ang ginawa ko po, bagamat wala akong pang-amoy panlasa, pinilit ko pong kumain. Mm-mm. Pinilit ko pong uminom ng beroka, pinilit ko pong uminom ng mga lemon, luya. Mm-mm. Oo, ako po ay naglalaga ng luya, Mm-mm. bawang, Mm-mm. lemon, at may kasama rin po itong honey. Mm-mm. Kaya yun po ang nangyari sa akin. Ito po ay napakalaking tulong. Mm-mm. Pangalawa po, ang pagsusuob araw-araw. Mm-mm. Ibig sabihin po nun, magsuob po kayo upang ang inyong pakiramdam ay, kasi pagpapawisan kayo, no? Pagpapawisan ka po. Pagkatapos po magsuob, itap nyo po yung likod ninyo kung kayo po ay inuubo. Ngunit hindi naman po kasi ako inuubo at wala rin naman po akong sipon. Okay, sige. Yun po Mayora, ang putulin ko lang po muna kayo bago po tayo magtungo dun sa pagsuob o tinatawag nila na pagtuob Doon muna Mayora sa nung nawalan po kayo ng panglasa at pangamoy. Doon sa panglasa po, nung umaga nawalan ho kayo, naramdaman nyo na parang nawawalan ho kayo ng panglasa. Hanggang kailan po ito tumatagal o yung sa inyo pong experience, hanggang kailan po ito tumagal, Mayora? Ganito po, start po ng September 4 na wala ang aking pang-amoy nung hapon na hanggang 4, 5, 6, 7, 8. Nung ikalimang araw po, bumalik na po ang aking pang-amoy. Mm-hmm. At ang akin pong gana ng pagkain ay pinilit ko po talagang kumain. Mm-hmm. Upang sa ganun po ay lumakas po ang aking resistensya. Mm-mm. So matagal-tagal po pala Mayora yung bago maibalik po yung panlasa o yung pangamoy. Ano po? Yung nangyari po sa sitwasyon ninyo? Limang araw po 5 siya. araw. So ganun ho yung mga kababayan natin. So that's one of the symptoms and experiences o symptoms na naranasan ho ni Mayora. So apart from that, Mayora, ang ginawa nyo ho ay naglaga o minom kayo ng mga luya, herbals, luya, ano po? bawang na may lemon at saka meron po siyang honey. Mm. Yun po ang inumin ninyo at least 3 times a day. Yung mainit po yung kaya niyo pong lununin yung init. Mm-mm. Para po pumasok po talaga sa katawan. Mm-mm. And then And lots of vitamin C. I see, and vitamins. Nakakatulong ho yun para bumalik ho yung ating panlasa, yung inyong panlasa. Yes. Opo. Tama po yun. Ayun. Makakatulong pong malaki. So, yung ating mga kababayan, kung kayo po ay hindi man po natin tawag dalangin at dumating po sa punto na mawalan ng panlasa, ay ganoon po ang inyong gawin base po sa karanasan ay binabahagi po ng isang COVID-19 survivor. Mayora, magtungo naman po tayo dun sa tinatawag po ninyo kanina na suob, sapagkat ito po ay gusto ko rin gawin pero hindi ko alam kung paano po ito ginagawa. Actually, kasi you have a steamer. Steamer po, yung ano ba sa Tagalog ang steamer? Steamer po, itatapat nyo po kung may steamer po kayo o kung wala naman po kayong steamer, yung pakuluan na lamang po ng tubig. Mm-hmm. Kahit po sa isang kasirola.
Maglagay po kayo yung kasirola po. Lalagyan niyo po ito ako po ang nilalagay ko po kasi 5 kutsaritang asin sa isang kasirola. Pagkatapos po, ang ginagawa ko po, ako po ay nagtatalukbong ng kumot. Kumot po, papasok ko po yung buong katawan ko at nandun din po yung pinakuloon na asin na nasa kasirola. Hanggang 15 minutos po 'yon. Pinapabayaan ko po tumagtak ang aking pawis nang sa ganun po ay mailabas ko po yung mga toxic sa aking katawan. Okay, so ganun ho yung paraan pala ng pagsusuob. Ano po? Yun po ang ginawa ko. Hindi ko po alam sa iba pero yun po ang aking ginawa for almost magmula po nung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanggang ano po yun? Hanggang 15. Almost 1 week ko po ginawa yun. At Araw-araw po. okay, so maliban po doon, Mayora, ano pa po yung mga ginawa ninyo para mas mapanatili at maibalik ho yung lakas ng inyong resistensya at pangangatawan? Ang importante po ay kayo po ay magkakain ng lots of vitamin C para po lumakas ang inyong immune system. Katulad po, ako po kasi puro may sangkis, mga prutas, yan po ang aking mga pinagkakain. Puro lots of fruits, ano po. At saka sabi ko nga po, ang importante po ay ang pahinga. Matulog po kayo. Magpahinga po kayo makatulog po kayo ng 8 hours a day. Importante po yun. Kailangan po natin yun. Nang sa ganun po, maibalik po natin yung mga nawawalang lakas sa atin. Opo. Oo. Alam ko po na-experience nyo din ito, Mayora, dahil may anak po kayo na doktor sa medisina. Tinanong ko dahil nakakapag-worry po talaga nung ako po ay na-isolate din. So tinawagan ko agad si Dr. Caballes asking, Doc, ano pong medisina o ano pong gamot ang pwede ninyo pong ireseta sa akin? And then sabi po ni Doc ay wala talagang gamot pa. So wala akong mabibigay sa iyo pero mag-take ka ng vitamins, makakatulong ho yun. At Yes. panatilihing Importante malakas po yun. ang katawan. Ano po? Ang importante po ay may zinc. Ascorbic acid plus zinc. Importante po yun. Kailangan po siya may zinc. Yun ang yun po ang iniinom ko na vitamins. Oo. I take it Immunofro. Morning and evening po. Para po to boost my immune system. Apo. Maliban po doon, Mayora, ano pa po ang mga ginawa po ninyo? Yun nga, halimbawa, kasi ako'y may terrace sa aking kwarto Pagdating ng 7:00, kailangan mo ng sunlight You have to have vitamin D, no? Ano ba ang binibigay ng araw? Vitamin D yan. Itatapat ko lang yung likod ko. Yun ang ginagawa ko. Apo. Kailangan din naman natin kasi ng masilagan ng araw, no? Yun ang importante. Kasi very light lang naman kasi Mio yung sa akin I mean, it depends on the cases kasi sa COVID-19 na virus na pumasok sa katawan. Correct. Oo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at hindi ganun kabigat ang COVID-19 virus na pumasok sa aking katawan. True enough po And Mayora, yung binabanggit nyo po ay pwede rin namang gawin ng isang individual na hindi na hindi COVID-19 patient. Para at least sabi nga niyo po ay prevention is better than cure. That's right. That's right. So, yun ang pinaka-importante lahat. Kaya nga sabi ko, kailangan pa rin natin talaga ang unang-unang pag-iingat. That is number 1. Tayo lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi pwedeng ibang tao. Kailangan we have to use the face mask, the face shield, maghugas ng kamay lagi, mag-alcohol, para tayo ay hindi kapitan ng kaanumang virus. Yun ang pinaka-importante. And again, nagpapasalamat ho tayo sa mga taong nagdasal at salamat ho sa Panginoon sapagkat iniadya niya na ngayon po ay negatibo na ang resulta ng inyong COVID-19 patient. Ng COVID-19 test. Ano po?
Yes, yes, Opo. yes, yes. And given na kayo po ay nagnegatibo na sa COVID, Mayora, kailan po namin kayo inaasahan na makita at na muling makausap din ho ng Oo. dini po sa ating bayan? Sa totoo lang, Mio, sa aking kagalakan, sabi ko nga, syempre for almost 21 days ako ay nasa aking bahay sa Merville. Hindi ko nakakapiling ang aking mga anak, ang aking mga apo. Syempre, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga kapatid. Kaya, sinabi ko nga kanina sa ating OIC, kung maaari ay bigyan pa ako ng hanggang sa Martes lamang upang makasama ko naman ang aking mga anak, ang aking mga apo, at ng aking mga kapatid. Makadalaw man lamang kahit sandali sa kanila dahil hindi ko sila nakasama for 21 days. Napakahirap, Mio. Napakahirap isipin at sabi ko nga, hindi mo maintindihan kung anong mangyayari sa'yo na hindi mo man lang makita ang iyong mga minamahal sa buhay. Di ba? Yes. Totoo po. At Kaya, saka yung anxiety ho na dulot, Yes. minsan, no Ang mga balita, hirap. no mga balita, Mayora, dahil na-experience ko din, Oo. pag-usapan nga ni po natin yan, Mayora, sapagkat, Yes. ito na-experience ko, ito naman ay bukas naman ito, at nakwento ko na rin doon sa isa sa aking mga programa, nag-swab ho ako Monday. The following day, Mayora, ako po ay nabalita, ako yung nag-positive daw, ay hindi pa naman nadating ang resulta. Oo naman. Kaya Oh. alam mo, sabi ko nga, mabuti nga, Mio, gayon laang ang nangyari sa iyo, na ganun lamang. Yung ating ibang mga kababayan, kung ano-ano ang binabalita at yung iba'y umiiyak na sa akin. Pagtawag sa akin, totoo po bang ikaw po ay nakatubo na? At ikaw po ba ay nasa intensive care unit? Isipin mo naman yun. Sabi ko nga, ang sagot ko na laang dun sa mga tumatawag sa akin at mga nagte-text sa akin, pabayaan na laang sila. Ipanalangin na lang natin sa Panginoon Diyos na sila ay bigyan ng mabuting kaisipan upang sa ganon hindi sila nakakaisip ng kung ano-ano. Correct. At siguro, Mayora, yung isa din sa medyo mahirap na, halimbawa sa isang COVID-19 patient, ay yung pakiramdam ng pagtanggap sa kanila pag ikaw ay nakalaya o natapos o nag-recover na sa sakit na ito. Ano po? Yes, yes. Totoo yan. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, minabuti ko na hindi naman ako para magmalaki pa na ako'y free na. Minabuti ko na ito ay mailathala at kaya nga ako'y nagpa-interview din sa iyo nang sa gayon kasi alam mo naman na napakaraming mga tao na hindi inuunawa kung anong nararamdaman ng isang may COVID-19. At kung ikaw ay nakatapos na, hindi ba pasasalamat sa Panginoon? Pero ang iba, hindi pa rin, sasabihin ko nga sa'yo, ay nakakatakot lapitan dahil galing sa COVID-19. Hindi nila alam, tapos ka na at ikaw ay negatibo na. Diba? Maraming mga ganun eh. Kaya nga, sana itong mga tao na ito ay magising na at sana, kako nga, sila ay kalabitin ng Panginoon na sana wag na sila mag-isip ng di maganda. Magpasalamat na lamang sila at sila ay hindi nagkaroon ng COVID-19 na virus. Opo, totoo po yan at Opo. tayo po ay nakikiusap po tayo sa ilan sa ating mga kababayan. Sa lahat po nating mga kababayan. Sa lahat ng ating mga kababayan. Pero ilan din lamang naman kasi, Mayora, yung hindi maganda minsan ang ikot ng isip, ng ikot ng isip po. So tayo po ay nakikiusap na sana ay imbis na kamuhian ay tulungan na ipagdasal. Tulungan na ilapit sa Panginoon na sana ay gumaling na. Oo. Sabi ko nga sa iyo 'di ba, Mio? Wala namang pwedeng makatulong sa atin. At wala din naman pwedeng gumawa ng milagro, kundi ang Panginoon lamang. Dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. Siya lamang. Kaya nga sabi ko sa iyo, ang pagtawag ko at ang pasasalamat ko sa lahat nagdarasal sa akin. Lahat ng ating mga kababayan, lahat ng mga Marinduqueño, lahat ng tao na ako ipinagdasal upang bumuti ang aking katawan. Kaya nga sagot ko hindi ba? Napakarami na nagdasal sa iyo. Napakarami.
isang click lang yan. Kung ikaw'y mawawala dito sa mundong ibabaw na ito, wala tayong magagawa. Pag ang kagustuhan ng Panginoon Diyos ay mawala na tayo sa mundong ibabaw, wala. Oo. Totoo Kung po, ano ang will ng Panginoon, kung ano ang kalooban, hindi ba? Huwag natin pangunahan ng Panginoon. At doon naman po sa ilan din sa ating mga kababayan, dahil may ilan din po na halimbawa, hindi po sila naniniwala dahil aniya, pag ikaw daw ay nagpunta halimbawa, inubo, nagpunta sa ospital, ay automatic na, halimbawa, nag-swab test, automatic na nalabas na positive ng swab test. Remember mga kababayan, ito po, ako po yung nagpatotoo dahil ako po yung sinwab, pero ako naman po ay nag-negative. Ngayon, yung iba nating mga kababayan na hindi po naniniwala sa sakit na ito. Kung hindi po kayo maniniwala, nakakaawa naman po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na po yung mga frontliners na nagbuwis ng buhay para po labanan ang COVID-19 na ito. At pangalawa, kung hindi nyo po paniniwalaan ang atin pong mga health authority at ito pong ating mga health workers na ito, ay sino at saan pa kayo maniniwala? Oo, the moment na ganun ho yung ating pananaw, ay the moment na marami ito pong at mag-ano pa po, mas marami pa pong mahahawa ang virus na ito. Kaya sana po ay panatilihin ng ating mga kababayan, unang-una ang magtiwala po kayo sa atin pong sa ating mga health workers. Kung ano po yung mga sinasabi nila, mga inilalabas po na alituntunin ng IATF o ng Interagency Task Force ng atin pong lokal na pamahalaan, ay sumunod po kayo dahil medyo nakakapangamba, Mayora, sapagkat ang tumaas na. Sobra. Apat po yung nadagdag ngayon, sabi ko nga ni po. Alam mo, Mio, sa totoo lang, kababasa ko nga lang kanina, ako'y nababahala. Sa totoo lang. Isipin mo, sa 6 na buwan na ito na dumating sa atin, yung unang 3 buwan, March, April, May, hanggang Hunyo, we are COVID-free na. Ngunit ngayon, sunod-sunod ang pangyayari. I think this is a locally transmission na. Lahat, palagay ko, halos ito ay nakakabahala na. Opo. Kailangan ng siguro, sabi ko nga, magpulong na ang mga eksekutibo, ang mga legislative. Pag-usapan na namin ang ating gobernador at itong 6 na punong bayan na kailangan pag-usapan kung paano malulunasan itong nangyayari sa ating lalawigan. Opo. Nakakabahala na. Sobra na. Ang mas nakakabahala po dito, ang mas nakakabahala po dito, Mayora, sa lumabas po na resulta ngayon, 2 po doon ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 na pasyente ay mga health workers. Alam naman po natin na dito po sa ating lalawigan, limitado lamang po ang bilang ng atin pong mga health workers. So, yan ang nakakatakot talaga. And we don't have any facilities. Yan ang medyo nakakatakot. Kaya nga ako, kailangan paigtingin na talaga, kailangan paigtingin natin talaga na kailangan tayong, sabi ko nga we have to talk to our constituents. Kung ano yung ating mga kinasasakupan, kailangan kausapin natin sila. Na sila ay kailangan mag-ingat. Lagi kong sinasabi yan, nung ako ay umiikot, nung magmula ng Marso, Abril, Mayo hanggang Hunyo. Lagi kong sinasabi sa mga Buwakenyo, lahat-lahat sa ating mga kababayan na aking iniikutan. Kung hindi rin lamang kinakailangan na kayo ay lumabas ng pamamahay, wag na po kayong lumabas. Dahil yun na nga po doon po nagkakaroon ng hawahan. Yan ang nangyayari Yung istambayan sa kanto, yung chismisan na lalabas ng bahay na wala naman gagawin. Para kay di ba? Tulungan natin. Sila rin naman sila rin ang tutulong sa bawat isa. Kung paano natin talaga na
na tayo ay hindi magkaroon na ng mga kaso na COVID-19 virus nito. Opo. Mayora, in fairness naman po, magbigay lamang din po tayo ng update po sa ating mga kababayan ay nitong, I understand nitong Huwebes po ay nagpatawag po ng pulong ang atin pong mahal na Gobernador Presbitero Velasco Jr. Kasama po ang iba't ibang mga ahensya natin pong gobyerno, lalong-lalo na po ang Provincial Health Office at ang Marinduque Provincial Hospital at ilang mga provincial heads at pinag-usapan nga ni po yung gagawin pa po na mga measure para po mas masiguro po natin na hindi lumala ang COVID-19 dito po sa ating lalawigan. At makikipag-alam po tayo mismo direktamente kay Governor at the same time kay Dr. Caballes hinggil po dun sa update ng kanila pong napagmitingan at napag-usapan nitong nakaraan po na mga araw. Oo, maraming salamat, Mio, at least may ginawa na palang hakbang. Kaya nga, ngayon pa lamang na sabi ko nga nakakabahala. Dahil sunod-sunod Mayora. Sunod-sunod yung nangyayari. Opo. Ngayon po, may isa na namang nadagdag po dito po sa ating bayan ng Buwak. Yeah, ito'y Tigabantad. Nakita ko nga. Tagabantad. Pero may inaantay pa kami. May inaantay pa. Actually, itong naisok na dalawa na mag-asawa, ang report sa akin ni Dr. Awat ay yung anak ay positibo na rin. Kaya nga ang aking pag-aalala lamang ay halos meron din binabantayan sa iba't ibang barangay na sinasabi, nire-report naman nila talaga sa akin every day what is happening to our town diyan sa bayan ng Buwak. Kaya nga sabi ko, you have to monitor things. Kung anong kasi wala ako, no? Oo, pero sa akin pa rin naman ang gagaling kung ano ang dapat nilang mga gawin. Kaya nga, lahat kako ng LSI, lahat ng dumadating, lahat na may sintomas, hanggat maari, kung alam ninyo na sa tingin ninyo ay nahawa or what, iswab na agad. Nang sa ganon malaman natin agad at mabigyan natin ng kung anong dapat gawin. Oo. Mayora, dalawang bagay yung gusto kong hingin na it's either your opinion or your insight about this matter Yeah. Una, Mayora, dun sa mga lumalabas na mga datos mula po sa inyong official Facebook account ng Buwak Municipal Information Office, meron po kayong nilalabas doon na update hinggil po dun sa mga suspect or ilang mga... Meron po. Opo. Mayora, medyo may challenge daw po yung ating mga kababayan sa pag-intindi o pag-unawa dun sa paglalatag po ninyo ng mga impormasyon. Paano po kaya natin mas magiging kumbaga ay mas friendly sa mata ng ating mga kababayan na makakabasa? Ganito po kakausapin ko po si Dr. Awat at saka po si Miss Jingjing Lotto kung paano po nila ilalabas ang impormasyon ng tama. Katulad po noon na sabi ko nga, kailangan makipag-coordinate po sa barangay na talagang kung ano po talaga ang nangyayari. Kung ano po yun po yung utos ko sa kanila. Kaya nga sabi ko, bago kayo magpalabas, bago magpalabas ng impormasyon, ay alamin mo ng maigi. Kasi minsan nakita ko rin meron din akong napansin na medyo hindi naman tumutugma doon sa informasyon na dahil bali-balita puro bali-balita, puro bali-balita. Which is, ang pinaliliwanag ko, they have to go to the barangay and talk to the barangay captain and also to the family na meron symptoms. Para at least yun ang aming ilalabas. Katulad nung isang araw, tumawag sa akin si Mrs. C na pinaliliwanag sa akin na totoo ba ang balita na meron na sa isa sa merkado? Wala pong katotohanan. Hindi naman po kami nagbigay ng informasyon doon. Kung ano lamang po yung totoong informasyon, yun lamang po ang lalabas sa Buwak News namin. Oo, sa information. Ang tinitingnan po natin dito, yung sa Barangay Isok, na dalawang mag-asawa, yung anak, at saka po yung isang senior citizen.
Okay. So siguro din Mayora mas maigi po siguro kagaya nito na may pag-uusap po tayo. Sa kasalukuyan po ba Mayora ay sorry, alam ko pong kayo ay nagbigay ho kayo ng utos para po ang maging officer in charge ay ang atin pong ikalawang punong bayan pero may datos po ba kayo Mayora as to the number of suspected cases sa atin pong bayan ng Buwak? Actually, ang binigay lang sa akin, sandali babasahin ko lang at nandito sa akin, Opo. Yung binigay ni Dr. Awat, Wait lang. Opo. Oo. Opo. Ang datos na binigay sa akin ni Dr. Awat as of today is 4 ang positibo ngayon na galing, wait lang. Okay. Meron ng positibo na mag-asawa sa Isok, 2. Tapos isa yung anak, no? At yung 2 ay isang taga-Mugpog at taga-Bantad na contact naman nung isa sa Isok. I mean, ang lumalabas dito na positibo is 4 na, no? Dito sa akin sa report nila. Pero sa contact tracing, meron pa silang contact tracing na ginagawa na nakasama nitong mga tao na ito. Which means, hindi pa rin lumalabas yung swab test. Kaya hindi ko pa masabi kung ito ay negatibo or positibo. Pero lahat ng contact tracing, lahat ng nakasama ng mga tao na ito, ay pinaswab namin. Ang sagot ko kay Dr. Awat, hindi pwedeng hindi ipasa-swab. Para sa ganon, lahat ng nakasama nila ay malaman natin kung sila ay magpopositibo. Okay. At least sa inyo nalaman ho natin siguro din Mayora halimbawa may mga ganung pagtatama dapat na mas mahalagang ipaunawa sa ating mga kababayan. Halimbawa may mga katanungan po yung atin pong mga kababayan dito sa Buwak in particular ay bukas naman po kami dito po sa Marinduque News Network at sa Philippine Information Agency para mas maipaliwanag po ninyo ng mas mahusay sa ating mga kababayan sapagkat ang hirap po ba talaga Mayora even as nahihirapan po kami dahil naunahan po lagi ng misinformation, naunahan po lagi ng fake news. So, mas unahan po natin ang tama na ilabas na impormasyon sa ating mga kababayan para hindi po na iwasan na yung agam-agam na, hey, ito palang particular na barangay na ito, meron na palang COVID o kumpirmado na yung COVID-19 na resulta pero hindi naman pala. So, para maiwasan ho natin yung ganun pong mga pangamba at mga maling impormasyon ay binibigay po ng atin pong, ng ilan sa ating mga kababayan na wala pong ginagawang mabuti kundi magpalabas naman ng mga maling impormasyon na kaparehas ng mga naranasan po natin. Yeah. DJ Myong, Apo. ang aking gagawin at hanggat ako'y wala pa diyan sa ating lalawigan, sa ating bayan ng Buwak, ang gagawin ko is makikipag-coordinate lahat ng aking 2 na tao sa information, si Jingjing Lotto at si Dr. Awat sa iyo upang sa ganun, bago mailabas, no? Sa inyo ko muna ipapalathala nang maintindihan na yun ang magiging totoong balita. Maraming salamat po. Yeah. Opo. Yes. Opo. Kami ho kasi ay ang ano ho kasi namin Mayora, at least pag halimbawa may ganitong platform mas mahaba. Halimbawa at saka interactive ho yung ating mga pag-uusap. Halimbawa may kung gusto hong i-clarify yung ating mga kababayan ay bukas ho ang ating official Facebook account ang ating hotline number. So nakikita po namin kung ano po yung mga sentimiento ng ating mga kababayan at mga hinaing nila. Halimbawa po dun sa mapa, siguro daw kailangan pong mas ilatag na lamang by section, huwag nang lagyan ng mapa, lagyan na lamang ng category or ng mga barangay, list ng mga barangay para mas klaro ho nilang maintindihan sapagkat medyo challenging nga ni pong unawain yun pong infographics na inilalabas po ng Municipal Information Office diyan naman po sa inyong sa bayan po, dito po sa ating bayan ng Buwak. Actually, may executive order kung marirecall mo nung kita ay magkausap. Apo. Nung September 3, inilatag ko doon sa executive order kung anong sitio, anong barangay, at kung hanggang saan lamang ang ating ila-lockdown. Apo. Diba? Apo. Kung ano yung MCQ. Apo. At lahat ito ay lahat ng executive order na pinalalabas ko
ay nandun naman. Opo. At nandun lahat. Opo. Kung hindi lang mapa yon, Opo. lahat nandoon lahat mismo dun sa executive order kung hanggang saan ang dapat ng 250 radius, Opo. 500 radius, 1,000 radius, nandoon yun, nakalatag. Mm-mm. Opo. Itong executive order na itong nilabas ay I will see. Kasi hindi ako titignan ko ito at babasahin ko rin. Sige po. Pangalawa, Yeah. Mayora, gusto ko rin hingin yung inyong opinion. Pabor ho ba kayo na magkaroon ulit ng liquor ban dito po sa Bayan ng Buwak sapagkat may mga ilan daw po na talaga naman daw pong yano daw po ang pag-inuman at yung mga handaan Nako, daw talagang doon po talaga nangyari, Mayora, kung atin pong babalikan yung sitwasyon po diyan sa Barangay Lupak, if I'm not mistaken, if my memory serves me right, ay marami ho kitang nakikita rin dito ng mga nag-ainuman at mga handaan. Ano po ang inyong komento hinggil po dito? Una sa lahat, DJ Myong, sa aking pag-uwi, ay aking kakapanayam ang 61 barangay, ngayong 30, kakausapin ko kung kinakailangan na kita ay maglabas ng executive order para sa liquor ban na yan. At yung sabi ko nga, kung maaari na kung talagang lumalala ang COVID-19 virus cases dito sa ating bayan, dyan sa bayan, makikiusap ako na kami ay mag-lockdown muna. Ayun nga ni po, Mayora, ang aking pangatlong katanungan, pabor ho ba kayo sapagkat may mga ilang panawagan ho, Mayora, na mag-lockdown daw ang buong isla, Bayan. kaparehas ng ginawa po, I understand dyan po sa lalawigan naman dyan sa Mindoro, hindi ko lang alam kung Occidental baga o Oriental. Pero sa bahagi po ng Bayan ng Buwak, ano po ang inyong pabor dun sa ilang panawagan hinggil po sa pagla-lockdown? Sa akin, actually tumatawag na ang mga ibang mga kababayan natin na nakikiusap sa akin na sa pagbalik ko, lalong-lalo na ang bayan, Ang bayan, Merkado, Isok 1, Isok 2, mataas na bayan, ay kung maaari ay i-lockdown daw muna. Ngunit, hindi basta-basta nagagawa ang lockdown kung wala tayong kaso, Ang mababalikan naman ng DILG at ang IATF ay ang inyong Mayora. Titignan ko muna, Pag-aaralan ko ngayong pagbalik ko, isang araw lang naman. Apo. Kung talagang kinakailangan mag-lockdown ako sa mismong bayan Poblasyon. natin, Opo. sa poblasyon, ay gagawin ko. Opo. At the end of the day, yan naman po inasangguni muna at inaaprubahan po ng Regional Interagency Task Force. I understand, Yes, Mayora. yes. Ano po? Yes. Hindi ka pwedeng mag-lockdown basta-basta eh. Hindi uubra eh. Opo. Nagpapaalam muna tayo sa ating gobernador at saka sa regional AITF. Doon pa lang kung aaprubahan nila, that's it. Opo. Sige po. Nako, maraming Mayora, medyo alam nyo po, hindi naman po tayo nagbibigay ng ng pangamba pero kung titingnan po kasi natin, Mayora, yung history ng mga nagpositive at saka yung bilang ng mga naging positibo sa COVID-19 dito po sa ating lalawigan hanggang sa kasalukuyan mula nung Marso po wala pong naitala sa mga nakalipas na mga buwan sa bayan po ng Buwak. Subalit nung dumating po ang Setyembre, Mayora, nagkaroon ho tayo ng dire-diretso at parang parang kaparehas na po yung bilang natin sa aming bayan naman po sa Torrijos. Oo, doon ako nababahala talaga, Mio, Opo. Sobrang maski ako'y nandini sa Maynila, ako'y nag-iisip kung bakit talaga nagkaganito samantalang ang pangangalaga natin nung una sa pag-iingat sa araw-araw na aking pagpunta sa mga barangay nung kasukulan ng ating COVID-19 virus case, ay wala naman tayong naging kaso. Ngayon, na halos pawala na, hindi ba? Ngayon naman dumami. Kaya nga sabi ko, siguro kailangan muli, nakausapin uli at pakiusapan ang ating mga kababayan dito sa Bayan ng Buwak. Opo. Upang sa ganon ay pag-ingatan nila ang kanilang mga sarili hanggat maaari. Yung pakiusap ko at sinasabi ko sa kanila na
wag naman nang lumabas at wag na kung pumunta na kung saan-saan kung hindi naman kinakailangan. Mhm. At siguro, Mayora, kung efektibo ho yung ginawa dati natin na mga Oo. alituntunin dati noong nagasimula, Yes. anong mga nakalipas na mga buwan na wala ho tayong mga naitala dito sa bayan po ng Buwak, siguro kailangan ho nating i-reinforce o yung i-stringent ho o palakasin pa ho ulit yung mga Muli. nauna pong mga ginawa last time. Ano po? Yes, kaya nga DJ Mio, pagdating ko, meron na kaming meeting ng 61 barangay, Mm-mm. ng lahat ng barangay captain. I will talk to them regarding this matter dahil hindi na talaga magkakaroon ka na ng pag-aalala Mm-mm. sa nangyayari sa bayan ng Buwak. Opo. Actually, Oo, nanonood po. we have to, Nanonood rin po ang ating mahal na bukal at mahal na councilor po ng bayan ng Buwak, si Councilor Jojo Leba, Bukal Jojo Leba. At kinumpirma nga ni po Hi. niya na nauunahan ng nga ni po ng bayan ng Buwak ang bayan po ng Toryo. So this is something alarming po, Mayora. At sana ho ay that's very true. alam ko naman po na patuloy po ang ginagawang pag-uusap, ang ginagawang pagpupulong ng sangguniang pambayan ng bayan po ng Buwak. Siguro yung may mga kailangan pa rin ho tayong ripasuhin ng mga panuntunan. At siguro yung parang ang nakikita ko po dito at lagi rin naman pong sinasabi ni Dr. Gerardo Caballes ay yun pong masiguro na dapat mag-declare ang isang APOR o ang isang LSI kung kailan siya madating at kung kailan siya kung kailan siya madating sa isang barangay para monitor din po ito ng ating mga BHERTS. Yes, totoo yan. Kasi ako'y nakipag-usap na sa lahat ng 61 barangay tungkol diyan Na, di ba, ang unang pakiusap ko, lahat ng LSI muna, kung maaari, di ba, ay wag na munang umuwi. Mm-mm. At ganun din naman na lahat ng parating ay i-monitor nila o tignan muna nila kung yung bang isolation area nila o quarantine area nila ay puno o hindi. At saka pala ang magparating tumanggap kung ito ay wala ng laman. Mm-mm. Totoo po. Yun man din ang utos ko. Mm-mm. Yung isa ko naman pong katanungan, Mayora, how are our barangays naman po ay preparado po baga o handa? Meron po ba tayong mga pasilidad na mga tinatawag nating mga quarantine facilities sa atin pong 61 barangay dito po sa ating bayan ng Buwak? Sa 61 barangay, lahat ng ating 61 barangay ay binigyan ko na sila na italaga nila na kung wala rin lamang na magagamit na quarantine area ay gamitin muna yung ating barangay hall, no? At yung mga bahay na alam naman natin na meron din mga bahay doon na wala naman nakatira. Yun muna ang gamitin namin na quarantine area. Ngunit dito sa atin sa bayan ng Buwak, ginagamit natin ang Municipal Health Office. Meron din tayo sa Bantay na ginagamit na quarantine area. How about naman po, Mayora, yung atin pong isolation facility sapagkat di po ba nung una ginagamit po natin ang Marinduque State College pero dahil na may pasukan nagasimula na po ang pasukan ay napalitan po ba ito o mayroon po ba tayong inactivate na panibagong isolation facility? Ang isolation facilities lang namin ay yung ating Municipal Health Office at saka yung sa Bantay lang. Dahil wala pa talaga kaming pasilidad na paglalagyan, kundi yun lamang dalawa. I see. At least, kumusta naman po yun, Mayora? Meron po ba yung laman ngayon? O ano pong status ng ating mga isolation facility ng Buwak Municipal Health Office at ng nasa Bantay po? Yung sa Municipal Health Office ay nasa provincial. Yung nasa ISOC, no? Actually wala naman kaming naka-isolate ngayon doon. Kundi dahil yun yung mga nagpositibo, lahat ng nagpositibo kasi quarantine area lang naman tong nasa Municipal Health Office at saka sa Bantay. Ang isolation area talaga sa provincial idinadala. I see.
Okay. Sige po, at least naliwanagan no, at saka sa inyo po mismo nagmumula ang lahat po ng mga impormasyon na kailangan po nating iparating sa ating mga kababayan. Alam niyo po, malaking bagay po ito, Mayora, para po hindi maligaw sa maling impormasyon yung atin pong mga kababayan at ang inyo pong mga constituent dito po sa Bayan ng Buwak. Yes. Yes. Kaya nga sabi ko, everyday, kay Dr. Awat na i-report sa akin kung ano talaga ang nangyayari na. Mm-mm. Nang sa ganun ay aking may kaalaman ako. Mm-mm. Kahit ako'y wala diyan. Mm-mm. At Nagko-cooperate naman at nag-uusap naman kami ng ating Vice Mayor kung ano ang mga dapat gawin din. Opo. Okay. Sige po. Mayora, maraming salamat po sa inyo pong natutuwa po kami sapagkat ako dahil talaga pong I would say na kayo po ay isang COVID-19 survivor na po at maraming salamat po, Mayora, sa mga learnings at mga karanasan na ibinahagi niyo po sa ating mga kababayan. Yes. Lalo't higit po ang mga karanasan ng isang naging pasyente ng COVID-19 maraming salamat po sa inyong pagpapaliwanag din para po sa ating mga kababayan at bukas din po ang amin pong ang Marinduque News Network, ang Philippine Information Agency, ang amin pong studio. Kung kayo po ay may mga katanungan ng amin pong programa, kung kayo po ay may mga katanungan na gusto niyo pong ipaabot kay Mayora, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa atin pong Facebook o kaya naman po ay sa ating hotline number na 0925 o 0923 0925-8859-578 para naman po, ang pinakamaganda po kasi kay Mayora ay meron po akong direct access. Kumbaga, ay kapag may katanungan po ako na kailangang i-clarify, agad-agad po si Mayorang nasagot. So, pag ako po'y umupo din at sumalang, ay agad-agad ko pong ipaabot sa mas marami nating mga kababayan. So, mas marami po yung nakakarinig at nakaka-receive po ng impormasyon. Yes. At ako po ay nagpapasalamat sa bahaging iyon, Mayora, dahil sobrang open po ang inyong communication para naman po magpaabot ng mga detalye at mga balita sa ating mga kababayan. And ako po ay natutuwa dahil you are exercising yung pong tinatawag natin na freedom of information or FOI. Yes. Ako naman Mayor, wala akong tinatago. Sabi ko nga dapat malaman ng aking mga kababayan kung ano ang nangyayari sa kanilang punong bayan upang hindi sila mag-alala. Mm-mm. At ipinaaabot ko rin ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat po na nagdasal para po sa agarang aking paggaling. Ganon din po sa lahat na nagpadala ng magagandang mensahe, mga salita, encouragement, maging sa mga nagpaabot sa aking na pagmamahal upang mapaglabanan ko po ang COVID-19. Tunay pong napakabait ng ating dakilang Diyos at wala na pong hihigit pa sa pagmamahal niya sa atin. Ganun pa man, ay inihiling ko rin po na patuloy po nating ipanalangin ang ilan pong mga kababayan na sa kasalukuyang nakikipaglaban sa COVID-19. Magpalakas po kayo ng resistensya, maniwala po kayo na kayo po ay mapapagtagumpayan po niyo yan at malilipasan din po ninyo. Wala pong manggagamot, isa lamang po, ang dakilang manggagamot lamang po ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya po, sana ang aking panghuli, patuloy po ninyo ang aking pagsusumamo at pakiusap sa lahat ng mamamayang Buwakenyo na sana po ay sundin natin ang minimum public health standard at kung maaari po ay wag na po tayong lumabas ng tahanan kung talagang hindi naman po kinakailangan. Disiplina at pakikipagtulungan sa bawat isa ang tangi ko pong hiling sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Sulong Buwak, carry on. Indeed, to God be all the greatest glory. Maraming salamat po, Mayor Army de la Cruz Carrion, ang punong bayan, ng punong ehekutibo po ng bayan naman ng Buwak sa pagpapaunlak po ng panayam. And a special shoutout, gusto ko lang pong batiin ang atin pong kasama dyan sa dyan sa opisina po ng Tourism Office at sa Philippine Information Agency. Nasa taas na bahagi po, second floor po ang opisina ng inyong lingkod, dyan po sa Kapitolyo. Si Tita
Maridin Calub, nandyan naman po sa babang bahagi yung opisina ng Provincial Tourism Office at nandyan po nag-opisina si Tita Mariden Calub at palaging nanonood dito sa Marinduque News. Thank you so much for the prayers, Tita Mariden, at thank you so much once again po, Mayora. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat, lalong-lalo na sa iyo, DJ Miyong. Kung hindi sa iyo, hindi maipapahatid ang tamang balita at lalong-lalo na sa nangyayari sa inyong punong bayan na si Army Carion. The pleasure is ours, Mayora. Thank you so much po and see you. Thank you. I'll see you soon. I'll see you soon. All right. Thank you. God bless. Likewise. God bless you. Okay, All right. bye-bye. Okay. Likewise, yan po ang tinig ng atin pong, muli po yan po ang tinig ng atin pong punong bayan dito po sa ating bayan ng Buwak, si Mayor Army Carion. At kanina nga ni po ay inianunsyo niya o pinahayag na po niya na siya po ay nagnegatibo na sa swab test. Ano po, negatibo na po yung resulta ng kanyang swab test. At tayo po ay nagagalak, tayo po ay natutuwa sapagkat sa pangatlong pagkakataon aniya ay negatibo na po ito sapagkat doon sa pangalawa po na sinubukan niyang magpa-swab test ay lumabas sapagkat malapit po yung period nung kung kailan siya po ay nakumpirma nga ni na COVID-19 positive ay parang ilang araw lamang po yung binilang ay di nagpa-swab test po siya at lumabas po doon ay positive ulit. Pero ngayon kahapon daw po nag-positive nag-undergo ulit sumailalim sa sa RT-PCR test, sa swab test si Mayor Army, and luckily, thanks God, lumabas po ngayon ang resulta na nagsasabi na siya po ay negatibo na sa nasabing virus. Samantala ngayon din pong araw ay inilabas naman po ng Provincial Health Office sa ilalim naman po ng kanilang division na unit, yun pong tinatawag natin na Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, na nagsasabi nga ni po na 4 po ang bagong kumpirmadong kaso ng COVID-19 na naitala po sa ating lalawigan ngayong araw. So, bali ilan na kita, Santino? So, bali ang total number of cases na natin ngayon ay 34 na po. 34 na po ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. At ilan na lamang ang aktibo? Parang karamihan naman po ay recovered na At sa detalye po ng mga balita pa na yan, ay pipilitin ho nating makapanayam si Dr. Gerardo Caballes upang ipaliwanag at upang hingin po natin ang iba pa pong update at ang kanila pong mga ginagawa, lalo't higit po yung napag-usapan po dun sa meeting ng Provincial Interagency Task Force. Nitong nakalipas po ng mga araw, I understand, Santino, that was sa Thursday, Thursday, Wari. Nag-meeting po ang iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan sa pangunguna po ni Governor, na ating mahal na Gobernador Presbitero Velasco Jr. Upang siguro po nga ay mas paigtingin pa yung ginagawa po ng mga alituntunin o mga paghahanda po o yung mga pagpapanatili na hindi po tumaas ang bilang ng COVID-19 sa atin pong lalawigan. At mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marinduque News Network, kasama po natin ang ang chief ng Marinduque News Network na si Mr. Adrian Rosales. Samantalang sa bahagi po ng technical ay nakasama naman natin si Mr. Santino Latorena. Sa produksyon, nandyan po si Carl Angelo Bunyag at si Mark Cesar Ola. A special shoutout din sa aking mahal na kaibigan na soon ay magkakaroon po siya ng programa. Ako, excited na talaga ako. Sapagkat inaluto po natin ang iba't ibang mga programa, iba't ibang mga magagandang presentasyon kung saan po ay papakita natin ang kagalingan
ang kahusayan ng mga Marinduqueño sa larangan po ng musika, sa larangan po ng pagsayaw, ipakita rin po natin ang kultura, ang tradisyon, ang gawi, ang turismo, ipakita na rin po natin. Masasaksihan at matutunghayan nyo po kung saan ay feature po ng atin pong bagong makakasama sa Marinduque News Network, of course, sa katauhan po ng ating mahal na kaibigan mula po sa bayan ng Balimbing. Sa barangay ng Balimbing pala. Bayan ng Buwak, ang iniidolo at kinikilala naman po sa larangan ng baritone. Malapit po sa ating puso, Mr. Jose Leo Logdat. So, kayo po ay umantabay dahil mapapanood nyo na po at masasaksihan na po ang pagtatampok, pagtatanghal, pagpapamalas ng mga talentadong Marinduqueño. Antabay lamang po kayo, dito lamang po yan sa Marinduque News Network. At sa pangalan po ng aming Regional Director ng Philippine Information Agency, Marinduque, na si Dr. Joey Alagaran, sa lahat po ng aming mga kasamahan dyan sa PIA, dyan po sa regional office. Sa amin po, ang si kapatid na Lindon, Plantilla. Special shoutout din kay Miss Vicky, kay Miss Donna, kay Miss Lani, and of course kay Ace. Teka muna, Santino, parang may nakikita akong mga thumbnail sa babang bahagi, Alright. At sa oras na 6:41 po ng isang magandang gabi, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga nakasama dito po sa ating live stream ngayong gabi. Gayon din po sa ating telebisyon, si Tita Maridin Calub, Violeta Guerra, Hilda Layron. Sa mga barangay po, sana'y di na silang magsama-sama sa isang kwarto laang para maiwasan ang pagkakahawahan sakaling may magpositibo. Gayun din si Kabayang Adelina Montenegro. Ingat po kayo palagi, mga kababayan. Si Bokal, Councilor Jojo Leva, Jobert Asintong, may katanungan. Magandang hapon po, magandang gabi po. Kung uuwi po kami sa Marinduque, taga-Buwak po ako, dyan po sa Maybo, ano po ang dapat na gawin? Salamat po sa sagot. Ingat po palagi, kabayan. Dyan po sa Marinduque. Kabayang Robert Jacinto, kailangan mo munang makipag-ugnayan. Meron pong inilabas na mga alituntunin at mga procedure ang opisina po ng ating gobernador. Magtungo po kayo sa Press B Velasco na official Facebook page ni Governor Velasco at ng atin pong provincial government. Meron pong mga nakapaskil dyan o mga nakapost na mga pamamaraan at mga panuntunan sa kung paano po kayo makakaparini din po sa o makakauwi din po sa ating sintang lalawigan. Kailangan nyo po munang mag-comply. Once na meron na po kayo, similar din naman po yung inahingi. Ano po baga kayo, LSI or APOR? Kailangan po muna nating ma-identify kung kayo po ay LSI or APOR. So, kung kayo naman po ay isang LSI, similar din naman po yung una ng anunsyo ng atin pong IATF. Yung kailangan niyo pong kumuha muna, mag-secure po muna kayo ng medical certificate. At travel authority, Pagkatapos, pagdating nyo po dito, kung kayo po ay hindi pa nag-rapid antibody test o wala pa po kayong resulta ng swab test, basta siguraduhin nyo lamang po na negatibo po kayo. Dito po sa ating pantalan, pagpasok nyo po din tama baga ako, Jose Leo, doon baga sa pantalan natin o doon sa Talaw-Talaw, ina-rapid antibody test. Dito na po sa Balanacan, pagpunta nyo po dito sa Balanacan, meron pong mga kawani, ang atin pong pamahalaan at rapid antibody test po kayo. Mag-undergo po kayo ng rapid antibody test at ang abayaran nyo po ay 700 pesos.
Sana yun yung specific na amount, ano? So, yun po yung bayaran nyo. Dapat ang resulta po nun ay negative. Pagkatapos po kayo ay makakapasok na din makipag-coordinate lamang po kayo sa atin pong lokal na pamahalaan. Pagkatapos, kailangan nyo pong mag-undergo ng quarantine. Kailangan nyo pong bunuin yung quarantine period. Number of days na kailangan po kayo yung naka-quarantine. At wag po kayo magpauli-uli pag kayo naman po ay naari na sa Marinduque. Iwasan nyo pong magpauli-uli kung kayo po ay galing dyan sa Metro at Mega Manila o mga karatig po ng mga probinsya. Mahalaga po na hindi lamang pansarili ang inaisip, bagkos ay ang isipin po ay ang seguridad at kaligtasan ng lahat po ng ating mga kababayan dito po sa ating sinta at mahal na lalawigan. "45 minutes after 6 in the evening, ang oras ay inihatid po sa inyo ng Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix." Nasaan yung ating commercial ng Best Cafe Santino? Okay, at bago po tayo magtapos, muli po ang aking pasasalamat at pagbibigay po sa inyo ng paalaala, sundin po palagi ang minimum health standard. Mga protocols sa tuwing lalabas po kayo ng inyong mga tahanan, ugaliin po na magsuot ng face mask kapag nasa labas po kayo ng inyong mga tahanan. Ano po? At pairalin po ang physical distancing. Huwag na po munang magpauli-uli kung hindi naman kailangan. Kung malabas din lamang po pati kayo, siguraduhin yung abilhin ninyo ay sama-sama na. Huwag po yung mayat-maya ang labas. Si nanay naman, mayat-maya ang utos sa anak. Nanay, mayat-maya ang utos sa anak, kailangang siguraduhin ng lahat ay nakalista. Para pag inutusan yung asawa o kaya yung anak, ay lahat ay bilihan na. Isang bilihan na lang ano. Sabi nga na isang pasada na lang paparoon sa palengke. Para maiwasan po natin yung maraming paggalaw sa labas po ng ating mga tahanan. Lalo't lalo na po dyan sa palengke. Alright, mukhang maganda naman ang ating internet signal, Santino. Ano? Kahit na nag-announce na ang Smart at PLDT na merong problema yung kanilang international cable, isa sa kanilang international cable ay okay naman ang signal natin. Dire-diretso po kita. Muli po isang malusog na gabi sa lahat po ng ating mga kabarangay, sa lahat po ng ating mga kanayon, sa lahat po ng ating mga mahal na kalalawigan dito po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Marinduque na idinisenyo po sa puso ng Pilipinas. Muli po ako po ang inyong Provincial Information Officer ng PIA Marinduque, Romeo Mataak Jr. po ang inyong lingkod. Nagpapaabot muli ng isang malusog na gabi. Kabayan, God bless everyone. Parami ng parami ang umiinom ng Best Cafe. Mula Luzon hanggang Mindanao ay umaapaw ang mga testimonya ng mga taong natulungang gumaling sa kanilang karamdaman. Ako po si Lorgie Villafranca ng San Jose del Monte, Bulacan. Mataas ang blood sugar ko kasi malakas akong kumain. Hindi ko maiwasan eh. Kaya diabetic po ako.
Nung malaman ko na sugar-free ang Best Cafe at stevia ang gamit, pinalitan ko agad ang dati kong iniinom na herbal coffee kasi may asukal yun. Nagulat ako. Simula nang uminom ako ng Best Cafe, unti-unti nag-normal ang blood sugar ko. Salamat sa Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mayaman sa malunggay, mangosteen, guyabano, barley grass, at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all-natural stevia ang sangkap. Aprobado ng Food and Drugs Authority. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Bilang aming pasasalamat sa lahat po ng tumatangkilik sa Best Cafe, Best Juice at Best Cups at bilang isang paraan upang kami ay makatulong sa ating mga kababayan sa panahong ito ng krisis ay aming inilulunsan ang The Best Bravo Big Time ang premyo. Halos 700,000 piso ang pwedeng mapanalunan sa first draw on July 11, 2020. 2 winners of 20,000 pesos cash, 50 winners of 2,000 peso worth of products sa second draw on September 12, 2020. 5 ang mananalo ng 20,000 pesos cash, 50 winners of 2,000 peso worth of products at sa grand draw on December 26, 2020. 5 winners of 20,000 pesos cash, 1 winning store clerk of 50,000 pesos, 1 winning store owner of 50,000 pesos, and 1 grand winner of 200,000 pesos cash. Maglagay lang sa isang sobre ng 6 na empty sachet ng Best Cafe 8-in-1 Coffee o 3 empty sachet ng Best Juice 10-in-1 plus 1 o isang empty blister pack ng Best Caps Food Supplement. Isulat sa sobre ang iyong pangalan, address, contact number, store name kung saan binili ang produkto at store clerk na nagbenta sa inyo ng produkto at ihulog sa mga drop boxes. The more entries you send, the more chances of winning the Best Promo Big Time ang premyo. Hatid sa inyo ng Best Cafe, Best Juice at Best Caps. See posters and flyers for more details. Per FDA permit number 2020021813336. At ang oras na yan ay inihatid naman sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix.